Kabanata 781. Ano? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Linwood mula sa Divinopolis. Gulat na bulalas ni Squalles. Ang pamilya Linwood ay isang pinakamataas na dakilang pamilya. Kung nagpasya silang lipulin ang lahat mula sa Squalles Isle, ito ay isang lakad sa parke. Parehong nabigla si Walrek ngunit mabilis ding kumalma. Hindi mahalaga kung sino ka dahil hindi ka aalis ng buhay dito. Kapag tapos na kaming makipaglaro sa iyo, papatayin ka namin, at walang makakaalam. Tumanggaw si Squalles nang mapansin siya nito. Tama ka, Walrek. Napakatago ng isla natin kaya walang nakarinig tungkol dito sa labas ng grupo natin. Kung mamatay siya, walang makakaalam na nasa likod tayo. Namutla ang mukha ni Phelan sa takot. Makapangyarihan ang pamilya ko kaysa sa naiisip mo. Alam nila na nandito ako. Kapag nawala ako, magpapadala sila ng mga tao para hanapin ako kaagad. Sandali na lang at mahahanap na nila ang lugar na ito. Kaya, iminumungkahi ko na hayaan mo na ako ngayon, at hindi ko na ito makikita kung hindi, wala sa inyo ang makakalabas ng buhay. Ngumiti ng nakakaloko si Squalles. Hindi mo kami matatakot, sweetheart. Gagamitin kita ngayong araw. Hahayaan kitang mag-focus sa cultivation mo, Squalles. Babalik ako kapag tapos ka na, sabi ni Walrek bago lumabas ng secret room. Gusto niyang panatilihin ang isang taong kasing ganda ni Phelan para sa kanyang sarili. Ngunit napakaraming saksi nang matagpuan siya noong panahong iyon. Kung itinago niya ito kay Squalles, malalaman ni Squalles sa kalaunan at hindi siya papakawalan ng madali. Pagkatapos ng lahat, kilala si Squalles sa kanyang kalupitan, at natakot si Walrek para sa kanyang buhay. Kaya, atubili niyang ibinigay siya kay Squalles at umaasa na makakasama niya ito kapag tapos na ang Squalles. Tulong! Sigaw ni Phelan at sinubukang buksan ang pintong bato. Ngunit hindi niya alam kung paano ito i-unlock. Kahit na gawin niya, walang paraan na siya ay makatakas. Ngunisi ng malas si Squalles habang naghuhubad ng damit. Wala kang mapupuntahan, sweetheart. Pero huwag kang mag-alala, marami akong sinumpaang kapatid. Hindi ka namin papatayin hanggat hindi ka namin natatapos paglaruan. Hanggang doon, sisiguraduhin naming mag-e-enjoy ka. Araw-araw haha. Dahil doon ay lalong namutla ang mukha ni Phelan. Please maawa ka sakin. Ako talaga ang heiress ng Linwood family mula sa Divinopolis. Kapag pinakawalan niyo ako, pwede ko kayong bigyan ng mahahalagang resources. Itinabi niya ang kanyang Amerikana at mabagal, sadyang mga hakbang patungo kay Phelan. Yung totoo, higit sa 210 taong gulang na ako, at paubos na ang oras ko. Ang tanging paraan para hamaba ang buhay ko ay sa pamamagitan ng pagkuha ng Prime Essence. Kaya, bakit hindi ka na lang mag-relax at magpakasaya? Nang matapos siyang magsalita ay agad niya itong sinugod. Hindi. Siya ay nakipaglaban ng husto, ngunit siya ay laban sa isang demigod. Kahit na hindi selyado ang kanyang cultivation, hindi niya kayang pigilan si Squalles. Hinawakan siya nito sa mga balikat at inipit sa lupa. Pagkatapos, kumuha siya ng bote ng gayuma at ibinuhos sa bibig niya. Bitawan mo nga ako. Anong pinainom mo sa akin? Gulat na sigaw ni Phelan. Napatango si Squalles habang sinabi niya, ito ay isang malakas na aphrodisiac. Kapag nainom mo ito, mabilis itong magkakabisa. Malapit ka nang mag-alab sa pagnanasa at magmakaawa sa akin na pagbigyan ka. Walang panlunas dito. Kung hindi ka kukuha ng lalaking magpapaginhawa sa iyo sa lalong madaling panahon, mamamatay ka dahil sa isang pumutok na daluyan ng dugo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan kang mapunta sa gusto mo, sigaw niya. Ngumisi si Squalles. Hindi ka pwedeng magdesisyon dito. Kapag tumalab na ang gamot, kahit na ang pinakamarangal na babae ay hahanap-hanapin ang hipo ko. Napakasama mo. Mumultuhin kita habang buhay, kahit napatay na ako, desperadong sigaw ni Phelan. Ngunit sa kaibuturan niya, nawalan na siya ng pag-asa. Gusto ko ang mga babaeng may matalas na dila.
Sayang naman kung hindi mo samantalahin ang bibig na kasing ganda mo. Kinalas ni Squalus ang kanyang sinturon, nagpaplanong paglaruan siya bago magtanim. Kabanata 782. Bagamat single si Feline, hindi siya clueless sa mga ganoong bagay. Naunawaan niya kung ano ang ipinahihiwatig ni Squalus at nakaramdam siya ng malalim at nakakabagabag na takot. Hindi niya inaasahan na ang isang casual na pagliliwaliw ay haantong sa kanya na mahuli ng mga pirata at sasamantalahin sa isang malupit na paraan. Sa pagkakataong iyon, hinihiling niyang tapusin na lang niya ang lahat. Sa kasamaang palad, ang kanyang paglilinang ay nabuklod, at hindi man lang siya nakatakas sa kanyang paghihirap sa pamamagitan ng kamatayan, pumikit siya sa kawalan ng pag-asa, kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Huwag ka nang magpatay-patayan. Buksan mo ang bibig mo. Ngayon na. Hinawakan siya ni Squalus sa buhok. Nagliliyab ang mga mata niya sa matinding excitement. Naikuyom ni Feline ang kanyang mga kamao. Pagbabayaran niya ito dahil hindi niya maiwasang mapagsamantalahan. Tila nabasal nito ang iniisip nito at hinawakan ang baba nito. Huwag mong subukang kagatin ako. Kapag nasarapan ako, sisiguraduhin kong aalagaan kita. Habang pilit niyang binubuka ang bibig nito, umalangaw-ngaw ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Marahas na yumanig ang lupa, at ang buong lihim na silid ay umindayog sa alikabok na nahuhulog sa makapal na ulap. Nawala ang ngiti ni Squalus nang mabilis niyang itinaas ang kanyang pantalon at nagmamadaling lumabas. Naisip niya na ang kaguluhan ay gawa ng isang demigod. Wala na siyang oras para serapan ang sandali at kailangan niyang tingnan kung ano ang nangyari. Nakabukas ang pintong bato, ngunit hindi ito tinakbo ni Feline. Ang mga epekto ng aphrodisiac ay sumipa na. Ang kanyang katawan ay nag-alab sa matinding, hindi mapigil na pagnanasa, at ang kanyang isip ay nadulas sa mahamog na kalituhan. Pakiramdam niya ay may apoy na nag-aapoy sa loob niya, kaya't pinunit niya ang kanyang damit at tumambad ang malalaking bahagi ng kanyang maputlang balat. Sa sandaling iyon, hinihiwa ni Sebastian ang mga kaaway gamit ang mahabang espada. Noong una ay binalak niyang pumasok para hanapin si Fresia at iligtas ito. Ngunit nang malantad ang kanyang pagkakakilanlan, nagpasya siyang ilabas ang lahat. Hindi siya sigurado sa eksaktong lakas ng tatlong pinuno ng Squalus Isle. Ngunit sa kanyang kasalukuyang cultivation base, naisip ni Sebastian na makakatakas siya kahit na hindi niya matatalo ang mga ito. Malaki ang kuweba, at ito ang pugad ng pirata sa Squalus Isle, na kilala bilang Pirate Conclave. Ang mga pirata dito ay kakilakilabot, hindi bababa sa late stage na mga Grandmaster o kahit na mga banal na Grandmaster. Sa kabila ng kanilang lakas, hindi sila kalaban ni Sebastian. Armado ng espada, nagpakawala siya ng madugong pag-aalsa. Ang bawat ugoy ng kanyang sword energy ay maaaring pumatay ng maraming pirata. Noon lang, bigla siyang inatake ng isang demigod. Ito ay si Foka, ang pangatlong in command. Nakakatakot ang kanyang makapangyarihang katawan, malapad na balikat, at matipunong katawan. Gamit ang isang spike club, lumukso siya sa hangin at tinutukan ng isang nakakadurog na suntok ang ulo ni Sebastian mula sa likuran. Ang spike club ay isang mabigat na sandata, at sa lakas ng demigod ni Foka, nagdala ito ng napakalaking kapangyarihan. Bago pa man ito tumama, ang pagpindot ng suntok ay nagdulot ng kalusko sa ilalim ng lupa. Na-activate na ni Sebastian ang kanyang espiritual na pandama at nakita ang panganib. Umikot siya at ibinato ang kanyang espada. Sa isang malakas na salpukan, ang welga ni Sebastian ay naging sanhi ng pagkasuray-suray ni Foka at ang kanyang club ay nadulas mula sa kanyang pagkakahawak. Natigilan si Foka, nasugatan ang mga kamay, at bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala sa nakakatakot na lakas ni Sebastian. Huwag kang mag-alala, Foka. Nandito ako para tumulong. Sakto sa paglabas niya sa secret room, sakto namang dumating si Walrek. Binatukan niya ng malawak na espada si Sebastian nang may brutal na puwersa. Ang welga ay mukhang simple ngunit napakalakas at mabilis na parang nilayon nitong hatiin ang lupa sa kalahati. Agad na tinasa ni Sebastian si Walrek at napansin niyang isa siyang 3-star demigod.
Kabanata 783. Matapos maabot ang Demigod Realm, ang malaking pagkakaiba sa lakas ay minarkahan ng isang detalyadong tier system mula sa isang bituin hanggang sa 9 na bituin. Kaka-rating lang ni Sebastian sa kaharian na ito at isa lang si Vang 1-star demigod, si Foka ay isa ring 1-star, habang si Walric ay isang 3-star demigod dahil mas malakas siya. Sa kabila ng mga posibilidad laban sa kanya, si Sebastian ay hindi natakot na kangisi, gumalaw siya na parang lumabo at agad na sumulpot sa likod ni Walric. Ang bilis ni Sebastian ay umabot sa hindi kapani-paniwalang antas habang ginagamit niya ang Phantom Stride. Mula sa ikatlong yugto ng Eternal Rebirth Codex, ang diskarteng ito ay isang kasanayan sa paggalaw na ginawa siyang kasing bilis ng kidlat at hindi kapani-paniwalang tumpak. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gamitin ito, at ang pagiging epektibo nito ay kahanga-hanga. Kahit na ang isang 3-star demigod na tulad ni Walric ay hindi nakasabay sa kanya. Lumipat si Sebastian sa likuran ni Walric at ibinaba ang kanyang espada sa isang tiyak na hampas. Mag-ingat ka, Walzek. Agad na sigaw ni Foka habang sinisingil niya si Sebastian ng isang spike club. Bilang isang 3-star demigod, mabilis na nag-react si Walry sa talidang oras, umikot siya at itinaas ang kanyang broadsword para harangin ang strike ni Sebastian. Naglipad ang mga sparks ng itabi ang sandata ni Walric, at namamanhid ang kanyang mga kamay. Ang kanyang panloob na enerhiya ay nasa kaguluhan, at siya ay halos magluwa ng dugo. Napanganga siya sa gulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Paano ka, isang 1-star demigod, ay magiging napakalakas? Natatarantang tanong niya. Bakit kailangang malaman ng isang patay na tao? Malamig na sagot ni Sebastian. Habang nagsasalita siya, tumama siya sa bilis ng kidlat at tinutukan ng nakamamatay na espada ang leeg ni Walric. Foka, sabay nating patayin. Alam ni Walric na hindi niya kakayanin si Sebastian ng mag-isa. Hinaranggan niya ang mga pag-atake ni Sebastian habang sinenyasan si Foka para sa backup. Mabilis na sumali si Foka sa laban kasama ang kanyang spike club, at nilapitan ng dalawa si Sebastian mula sa magkabilang panig. Ang mga nakapaligid na pirata ay mga tagamasid lamang. Sila ay lubos na walang kapares at hindi makalapit sa matinding laban. Bagamat maaari silang umatake mula sa malayo, ang bilis ng tatlong mandirigma ay naging napakapanganib para sa kanila na masangkot ng hindi sinasadyang nataman si Foka o Walric. Sa kabila ng pagiging outnumbered, si Sebastian ang nangibabaw sa laban. Madali niyang nalabanan ang kanilang pinagsama-samang pag-atake sa pamamagitan ng malalakas na welga kung saan ang kanyang mga kalaban ay nagpupumilit na makasabay. Masyadong malakas ang brat na ito. Squalus, takangan mo kami. Laking gulat ni Walric nang mapa-atras siya. Sa sandaling iyon, dumating si Squalus at nagpabuga ng isang mabangis na hangin habang siya ay pumailang lang sa itaas ni Sebastian at napahampas ng mabigat na palad. Ang nakakatakot na puwersa ay nagbanta na sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Kahit na ang kuweba ay pinatibay ng mga porma sayon, ito ay yumanig ng malakas na parang anumang oras ay maaaring gumuho. Isang 6 na bituin na demigod. Nagulat at hindi makapaniwala si Sebastian na ang isang pirata ay nakamit ang napakataas na cultivation base. Gayunpaman, hindi siya nataranta, at itinutok ang kanyang espada. Sa isang malakas na boom, winasak ng hampas ang enerhiyang ibinubuga mula sa palad ni Squalus at nagpatuloy patungo sa kanyang kamay. Nagulat si Squalus. Mabilis siyang pamitik sa hangin at bahagya niyang naiwasan ang mahabang espada. Itutuloy na sana ni Sebastian ang pag-atake nang sinugod siya ni Walric at Foka ng isang mabangis na pag-atake. Kahit na hindi sila kasing lakas niya, hindi sila kayang baliwalain ni Sebastian. Sa isang malamig na singhot, winalis niya ang kanyang espada sa isang malawak na arko. Kabanata 784. Isang invisible wave ng sword energy ang bumaril mula sa welga ni Sebastian habang nilalayon nitong putulin ang lahat ng nasa daan nito. Mabilis na itinaas ni Walric at Foka ang kanilang mga sandata para hamarang. Sa isang malakas na pagsabog, ang puwersa ay nagpa-atras sa kanila.
Ginamit ni Sebastian ang kanyang Phantom Stride at nag-flash sa harap nila. Diretso niyang itinutok ang kanyang espada kay Fouca. Mag-ingat ka, Fouca. Nagulat si Walrick at mabilis na itinaas ang kanyang broadsword. Inihampas niya ito kay Sebastian para piliting umatras. Ngunit hindi umatras o umiwas si Sebastian. Sa halip, ikinuyong niya ang kanyang kamao at diretsong sinuntok sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Napuno ng saya ang mga mata ni Walrick. Siya ay may hawak na isang Supreme Artifact Broadsword. Para sa kanya, ang pagtatangka ni Sebastian na harangin ito gamit ang kanyang hubad na kamao ay isang kapanapanabot na harman. Na-imagine niya ang kamay ni Sebastian na hiniwa ng malinis sa kalahati. Hindi karaniwan para sa mga practitioner na harangin ang mahahabang espada at broadsword gamit ang kanilang mga kamao sa isang partikular na antas ng cultivation base. Karaniwang nangyayari ito kapag may malaking power gap, o pareho silang mga masters ng body refinement. Ang mga cultivator ay karaniwang nagsisimula sa paglilinang ng panloob na enerhiya at nakatuon sa espiritual na enerhiya sa mga unang yugto. Nang marating nila ang demigod realm, lumipat sila sa espiritual na enerhiya habang nakatuon sa pagpino ng katawan. Ngunit ang ilan ay kumuha ng kabaligtaran na diskarte. Inuna nila ang pagpipino ng katawan bago ang paglilinang ng panloob na enerhiya. Lingid sa kaalaman ni Walrick, si Sebastian ay nagsagawa ng dalawahang paglilinang. Nilinang niya ang parehong espiritual na enerhiya at pagpipino ng katawan. Dahil dito ay naging makapangyarihan siya sa magkabilang aspeto upang mablock niya ang broadsword ni Walrick gamit ang kanyang mga kamao. Nang tumama ang sandata ni Walrick sa kamao ni Sebastian ng malakas na kalabog, mabilis na napawi ang ngiti sa mukha ni Walrick. Sa halip na ang inaasahang madugong eksena, lumipad ang mga spark mula sa impact. Iniisip ni Walrick kung tao nga ba si Sebastian. Habang nakatulala si Walrick, ang mahabang espada ni Sebastian ay tumagos sa puso ni Fouca. Nanlaki ang mga mata ni Fouca sa gulat bago siya bumagsak. Patay na siya na nakadilat pa ang mga mata. Fouca. Sina Squalus at Walrick ay natupok ng pighati at galit. Gusto nilang paghiwalayin si Sebastian ngunit hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Batid nila ang nakakatakot na lakas ni Sebastian. Sa kabila ng kanilang pinagsamang pagsisikap, nagawa ni Sebastian na patayin ang isa sa kanila sa isang iglap. Pinandilatan ni Squalus si Sebastian at nagtanong, "Sino ka?" "Nandito ako para patayin ka," malamig na sagot ni Sebastian. Matalim ang kanyang mga mata habang papunta sa kanila gamit ang kanyang mahabang espada. Si Squalus ay parehong galit at naalarma. "Masyado kang mayabang. Kung magsanib puwersa ang lahat, baka wala ka sa taas." "Tingnan lang natin," sabi ni Sebastian na may nakakakilabot ngiti. Si Squalus ay nainumula sa galit. Mula nang maging isang demigod, hindi siya kailanman naging hayagang hindi iginagalang, at ikinagalit siya nito. Ngunit napigilan niya ang kanyang galit at nagtanong, "Hindi pa kami nagkikita noon at walang dahilan para magkaaway. Bakit mo kami pinupuntirya?" Napalitan ng mapait ang ngiti ni Sebastian. "Nahuli mo ang asawa ko, tapos ngayon tinatanong mo kung bakit kita hinahabol. Gaano kaina ang utak mo? Ano? Ang babae sa loob ay asawa mo." Gulat na bulalas ni Squalus. Mabilis niyang kinuha ang isang sibat sa rack ng armas at naghanda sa pakikipaglaban. Ang kanyang habang buhay ay malapit nang matapos, at kailangan niya ang pangunahing diwa ng babae upang mapalawig ang kanyang buhay. Kaya, determinado siyang ipaglaban ang lahat ng mayroon siya. "Mamatay ka na." Sumunod si Squalus at itinutok ang sibat sa lalamunan ni Sebastian na may nakamamatay na layunin. Pagkatapos ng lahat, ang isang anim na bituin na demigod ay hindi dapat gawing trifle. Ang kanyang kapangyarihan ay makabuluhang mas malaki kaysa sa Sebastian's, at ito ay ginawa sa kanya lubos na mabigat. Gayunpaman, hindi natakot si Sebastian. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada at itinulak ang sibat sa isang tabi gamit ang isang malakas na indayog, pagkatapos ay sinundan ng isang tiyak na hampas. Kabanata 785
Napakabilis ng kidlat ng mga hampas ng espada ni Sebastian. Mabilis na itinaas ni Squales ang kanyang sibat para harangin, at sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng sagupaan. Sa kabaligtaran, sinubukan ni Walrick na itago si Sebastian mula sa likuran gamit ang kanyang broadsword. Ngunit naputol ang braso ni Sebastian sa pamamagitan ng backhand strike. Napasigaw si Walrick sa sobrang sakit. Bago pa siya makapag-react, isang sword energy ang dumaan at pugutan siya ng ulo. Para kay Sebastian, ang pagpatay sa isang 3-star demigod ay kasing simple ng pagkaling ng mga baka. Sisiguraduhin kong ilalampasok kita sa lupa. Nang makita ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na namatay sa trahedya sa harap niya, si Squales ay nagngangalit sa galit. Naglunsad siya ng mabangis na pag-atake kay Sebastian. Gumamit pa si Squales sa isang desperadong taktika. Nilalayo niya ang isang magkasalungat na nakakapinsalang pag-atake, hindi para talunin si Sebastian kundi para mapa-atras siya. Masasabi ni Squales na ang aphrodisiac na kinuha ni Phelan kanina ay may bisa na ngayon. Kung hindi niya matugunan ang kanyang mga pangangailangan sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga daluyan ng dugo ay maaaring masira, na humantong sa kanyang kamatayan. Kung nangyari iyon, wala na siyang magagawa kundi maghintay sa sarili niyang pagkamatay. Ngunit ang lakas ni Sebastian ay lumampas sa kanyang inaasahan. Gamit ang Phantom Stride, gumalaw si Sebastian na parang malabo, at ang kanyang mga hampas ng espada ay kasing bilis ng kidlat. Bawat suntok ay damapo sa lakas ng pagdurog. Noong una, napigilan ni Squales ang kanyang posisyon, ngunit sa loob ng 2 minuto, hindi na siya nakahabol. Ang bawat pag-aaway ay nagpapahina sa kanyang mga kamay at ang kanyang panloob na enerhiya sa kaguluhan. Wala siyang choice kundi umatras habang sinusubukang kontrahin ang galit na pagsalakay ni Sebastian. Energy Breaker. Sinamantala ni Sebastian ang sandali para ilabas ang kanyang ultimate move. Habang itinutulak niya ang kanyang espada, isang hindi nakikitang enerhiya ng espada ang bumaril. Gumalaw ito sa bilis ng kidlat at naglalayong tumagos sa lahat ng dinadaanan nito. Naramdaman ni Squales ang napakalaking pakiramdam ng nakamamatay na panganib. Masyadong mabilis ang invisible sword blade para makaiwas siya. Desperado, ipinadala niya ang kanyang espiritual na enerhiya at itinulak ang kanyang sibat pasulong sa isang galit na pagtatangkang kontrahin ang pag-atake. Solar Flare Thrust. Inilabas ni Squales ang kanyang ultimate technique. Kung ang mga kasanayan ay nireranggo ayon sa mga tier, ang paglipat na ito ay mauuri bilang isang second tier na pamamaraan. Kahit na ang isang first tier na kasanayan ay maaaring maging kakilakilabot, ngunit ang pangalawang tier na pamamaraan na tulad nito ay lubhang nakapipinsala. Ang Solar Flare Thrust ay sumabog sa isang nakakasilaw na apoy ng liwanag, at ito ay nasilaw sa sinumang direktang tumingindait. Bumangga ito sa invisible sword energy sa isang iglap. Ang epekto ay sumasabog. Sa isang matunog na pagbagsak, nabasag ng enerhiya ng espada ang Solar Flare Thrust. Napakalakas ng impact kaya hindi na nakahawak si Squales sa kanyang sibat. Pamatok ito patungo sa kanyang dibdib at tumagos sa kanyang katawan sa sobrang lakas. Umubo si Squales ng isang subo ng dugo. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala. Inasahan na ni Sebastian ang resultang ito dahil nasa 3 antas na ang kanyang mga kasanayan. Ang kanyang mga kasanayan ay nalink sa kanyang cultivation base, kaya nag-upgrade sila tulad ng ginawa niya. Ngayong nasa 3 yugto na siya, nasa 3 antas na rin ang kanyang mga diskarte. Ang kanyang mga kasanayan ay uusad din sa 4 na antas kapag naabot niya ang 4 na yugto. Nalampasan ng lakas at husay ni Sebastian si Squales, kaya hindi maiiwasan ang kinalabasan. Nang makita ng mga pirata na patay na ang kanilang pinuno, nagsimula ang takot. Nagkalat sila sa lahat ng direksyon na parang mga asong natatakot. Hindi pinansin ni Sebastian ang mga tumatakas na pirata dahil priority niya ang pagliligtas kay Fresia. Ang mga komplikadong pormasayon sa paligid niya ay pinigilan ang kanyang espiritual na mga pandama at ginawang mahirap makita ang mga pader na bato. Kaya, sinunggaban niya ang isang pirata at nagtanong,
Nasaan ang babaeng nahuli mo? Nasa loob siya ng secret room. Itinuro ng pirata ang nanginginig na daliri sa isang daanan sa kaliwa. Pangunahan mo ang daan, utos ni Sebastian. Masyadong natakot ang pirata na lumabani at mabilis na inakay si Sebastian sa pintuan ng lihim na silid. Nasa loob siya. Kinagat ni Sebastian ang leeg ng pirata at saka itinulak ang pintong bato. Naiwan siyang nakanganga sa hindi inaasahang eksena sa loob. Dahil sa epekto ng aphrodisiac, tuluyang nawalan ng malay si Feline. Halos matanggal ang kanyang mga damit, at nakadisplay ang kanyang hubog na anyo. Kaakibat ng kanyang makapidyo hiningang kagandahan, ito ay isang tanawing nagpabuntong hininga. Hindi maalis ni Sebastian ang kanyang mga mata sa eksena, na parehong nakakabighani at napakalaki. Ang kanyang mga galaw ay hindi kapani-pani walang mapang-akit, at ang mga kakaibang tunog na kanyang ginawa ay nakadagdag lamang sa tindi ng sandaling iyon. Kabanata 786. Malakas ang karaniwang pagpipigil sa sarili ni Sebastian. Matapos baguhin ang kanyang paraan ng paglilinang, ang kawalan ng balanse sa pagitan ng aktibo at passive na enerhiya ay nagdulot ng labis sa kanyang mas matinding pagnanasa. Ito ay humantong sa isang makabuluhang pagbaba sa kanyang kakayahang kontrolin ang kanyang mga paghihimok. Mabilis siyang huminga ng malalim para pigilan ang kanyang pagnanasa. Pagkatapos, pumasok siya sa secret room at tinakpan si Feline ng damit nito. Nang mailagay na niya ito sa ibabaw niya, hinayla niya ito at hinawakan ang kamay niya habang ipinatong iyon sa katawan niya. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang isa pang braso sa leeg nito at idiniin ang nagninangas nitong labi sa mukha at leeg nito. Gumising ka, miss. Huwag mong hayaang magulo ang ulo mo sa droga. Tinulak siya ni Sebastian palayo. Inipit niya siya sa lupa sa pamamagitan ng kanyang mga balikat gamit ang isang kamay habang ginagamit ang kanyang isa pang kamay upang idiin ang kanyang tiyan habang naglalabas ng espiritual na enerhiya upang pilitin na mailabas ang lason. Ang aphrodisiac ay hindi lason, ngunit ang pag-detox nito ay napatunayang mahirap. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin niya ito maklear. Nang makitang nahihirapan si Feline, alam ni Sebastian na hindi na siya makapaghintay. Malapit na siyang nasa kritikal na panganib kung hindi siya agad kumilos. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakataon ngunit tungkol sa paggawa ng tama. Bukod dito, karamihan sa mga lalaki ay handang tumulong sa sitwasyong ito. Nang makapagdesisyon na siya, mabilis niyang nilock ang pintong gawa sa bato at tinanggal ang damit niya bago sumugod sa kanya. Si Feline ang epitome ng kagandahan, ang kanyang figure, hitsura, at kilos ay top-notch. Siya ay isang pambihirang tanawin na walang anumang di kasakdalan. Ang kanyang balat ay maputi, makinis, at walang kapintasan. Sa lahat ng magagandang babae na nakilala niya, iilan lang ang makakalaban sa kagandahan niya, tulad ni Lillian Fresia, o Esme. Hindi lamang napakaganda ni Phelan, ngunit mayroon din siyang bihirang espiritual na konstitusyon. Pakiramdam ko ay binigyan ng tadhana si Sebastian ng isang pambihirang pagkakataon. Ang pagkakataong kapwa mag-enjoy at maglinang ay isang pambihirang regalo. Siya ay lubusang nalilibang habang ninanamnam ang bawat sandali. Matapos masipsip at pinuhin ang pangunahing diwa ni Feline, ang kanyang cultivation base ay bumagsak tulad ng inaasahan. Isa itong leap-forward breakthrough habang umabant siya mula sa 2-star demigod at pumasok sa 3-star demigod. Kahit na ang Perpetual Empire ay may mataas na density ng espiritual na enerhiya, ang pagsulong ng isa pang bituin pagkatapos maabot ang demigod realm ay lubhang mahirap. Karamihan sa mga demigod ay tumagal ng halos 2 dekada upang makagawa ng gayong paglukso. Halimbawa, naabot ni Squalus ang demigod realm sa edad na 60. Siya ay umunlad lamang sa isang 6 na bituin na demigod sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa 210 taong gulang. Habang ang mga taong may edad at ang kanilang panloob na enerhiya ay nababawasan, ang karagdagang pagsulong ng base ng paglilinang ay naging mas mahirap. Ang isang tulad ni Squalus, na nagpalakas ng kanyang sigla sa pamamagitan ng madalas na pagpapakasawa,
ay magpupumilit na gumawa ng mga makabuluhang tagumpay kahit gaano pa siya katagal nabubuhay. Ang pagkamit ng isang star na pagtaas sa isang dekada ay mamarkahan ang isang tao bilang isang henyo, at ang paggawa nito sa loob ng 3 hanggang 5 taon ay nagpapahiwatig ng isang kahanga-hanga. Tanging ang mga Katanji tanging talento lamang ang makakaasa na maabot ang susunod na pangunahing antas. Ang dual cultivation ni Sebastian ay nagpalakas sa kanyang cultivation base ng 2 bituin sa isang go at nagligtas sa kanya ng hindi bababa sa 10 taon ng cultivating. Ang mga resulta ay kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Feilin. Nang makitang may lalaking nagsasamantala sa kanya, agad itong nanlaban at itinaas ang kamay para sampelan siya. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang kamay niya. Sinisikap kong tulungan ka. Bastos ka. Iniluwa niya ang galit at hindi naniwala sa kanya. Nakita niya siya bilang isa lamang pirata na sinasamantala siya. Nang makitang hindi siya makapaniwala, mabilis niyang tinapos ang kanilang matalik na pagkikita. Nakahiga roon si Feilin na hindi jumilbo habang tumutulo ang mga juha sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nakulong siya at inaasahan na mas maraming pirata ang darating at sasamantalahin siya. Habang nagbibihis, sinabi ni Sebastian, "Magbihis ka dali. Ilalabas na kita dito. Umalis. Sa tingin mo ba pwede mo akong basta na lang paalisin?" Puno ng sarcasm ang boses niya. "Hindi ako pirata," paliwanag niya. Kabanata 787. Sa simula ay hindi makapaniwala si Feilin sa sinabi ni Sebastian. Ngunit mabilis niyang isinuot ang kanyang damit nang mapagtanto niyang magagamit na niya ang kanyang pagtatanim. Tara na. Nang matapos siyang magbihis, binuksan niya ang batong pinto at lumabas. Nagmamadali itong sinundan siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na determinasyon habang ang isang matalim na punyal ay nagtatawang tao sa kanyang kamay, na tila wala sa kung saan. Hindi na-activate ni Sebastian ang kanyang spiritual senses, kaya hindi niya alam ang intensyon ni Feilin. Hinigpitan niya ang hawak sa punyal at gusto niyang palihim na atakehin at patayin siya para makaganti. Ngunit habang naghahanda siya sa pag-atake, napansin niya ang mga katawan ng mga pirata na nakahandusay sa lupa. Anong nangyari? Nagbaliktad ba ang mga pirata? Habang nag-aalangan si Feilin, malapit na sa dulo ng daanan si Sebastian. Alam niya na kapag dumaan sila, papasok sila sa isang bulwagan na puno ng mga pirata. Sa panahong iyon, magiging mas mahirap ang makakuha ng pagkakataong patayin siya. Kaya, sumugod siya patungo sa kanya habang nakataas ang kanyang punyal at naglalayong saksakin siya sa likod. Ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng 2 pang bangkay ng pirata. Nanghina ang kanyang pasya, at ibinaba niya ang kanyang sandata. Naglalaro ang isip ni Feilin sa mga tanong. Hindi kaya pirata ang lalaking nagsamantala sa kanya? Dumating ba si Sebastian para iligtas siya? Sa pag-aalinlangan na umiikot sa kanyang ulo, sinundan niya ito palabas ng daanan. Ngunit natigilan siya nang makita ang bulwagan na puno ng mga bangkay ng pirata. Bukod sa kanila, wala ni isang kaluluwang nabubuhay sa bulwagan, at nagkalat ang mga bangkay sa lahat ng dako. Sa kanyang pagtataka, sina Squalus at Walrick ay kabilang sa mga namatay. Pinatay mo ba ang lahat ng mga taong ito? Hindi napigil ang magtanong ni Feilin. Tumanggaw si Sebastian. Di, seryoso ka ba na hindi ka pirata? Tanong niya ulit. Hindi. Kung ganoon, bakit ka nakasuot ng damit na pirata? Tanong ni Feilin na naguguluhan pa rin. Lumingon si Sebastian sa kanya at sinabing, pumunta ako sa islang ito kasama ang isang kaibigan, at nagkahiwalay kami. May away kanina, at naisip ko na baka nahuli siya. Kaya, nagbihis ako bilang isang pirata para iligtas siya. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang nahuli. Mabilis niyang tinanong, may ginawa ba sa akin ang mga pirata na iyon? Hindi. Noong nahanap kita, nagkaroon na ng bisa ang aphrodisiac. Nung una sinubukan ko itong ilabas sa katawan mo, pero hindi ito umubra. So, kailangan ko ng mas direktang paraan para tulungan ka, paliwanag niya. So,
Ibig sabihin kinuha mo ang virginity ko. Namula ang mukha ni Feilin sa kahihiyan. Tumanggaw si Sebastian. Siya ay napunit sa pagitan ng ginhawa at kalungkutan. Bagamat siya ay nagpapasalamat na hindi siya sinamantala ng mga pirata, hindi niya naiwasang ang kanyang pagkabigo sa pagkawala ng kanyang pagkabirhen sa hindi inaasahang paraan. Hindi mo pwedeng sabihin sa iba ang tungkol dito, matigas niyang sabi. Muli siyang tumango at naglakad palabas. Mabilis na sinundan ni Feilin si Sebastian dahil alam niyang maraming pirata sa paligid. Nang siya ay naglayag malapit sa Squalus Isle, ang kanyang barko ay inatake ng daan-daang pirata. Napatay ang buong tauhan niya, at napilitan siyang tumalon sa tubig. Hindi niya inaasahan na makikita siya kaagad pagdating niya sa pampang. Pumunta si Sebastian sa bush at kinuha ang kanyang nakatagong satchel na naglalaman ng mga tabletang maingat niyang nilinis. Nagulat si Feilin sa kanyang satchel, pagkatapos ay sinulyapan ang pilak na singsing sa kanyang daliri at nag-isip. Sa kalaunan ay bumalik siya sa kung saan niya iniwan ang Fresio ngunit nalaman niyang nawawala siya. Nahuli kaya siya ng mga pirata. Kabanata 788. Umalis si Sebastian at lumipad ng mababa. Ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama upang aiskan ang lugar sa loob ng kalahating milyang radius. Ang kanyang paghahanap ay mabilis at mahusay. Wala pang 10 minuto, sinuklay na niya ang Squalus Isle ngunit hindi pa rin niya mahanap si Fresia. Muli niyang hinanap ang mga kuwebo ngunit hindi pa rin siya makita. Sa halip, napadpad siya sa ilang mayayamang mga ngalakal at kababaihang banihag ng mga pirata. Pinalaya sila ni Sebastian at saka nahuli ang ilang pirata malapit sa pantalan para tanungin. Ayon sa kanila, sinamantala ni Fresia ang pagkakataon na mang-hijack ng barko at tumulak patungong Perpetual Continent habang nakikipaglaban siya sa kuweba. Natagpuan niya itong walang utang na loob. Napakaraming problema ang kanyang pinagdaanan para makalipad siya sa mundong ito, at nangako pa ito na kasama niya itong matulog. Ngunit ngayon ay nakatakas siya ng walang salita. Bagaman mas mabagal ang barko kaysa sa kanyang paglipad, maaaring maabutin ni Sebastian kung siya ay umalis kaagad. Ngunit nagpasya siyang laban dito. Naisip niya na kung gusto ni Fresia na umalis, ganoon din. Napatingin siya sa direksyong pinanggalingan niya. Dahil nagtungo na siya sa Perpetual Continent, ang lugar na inaasam niya, ang gusto lang niya ngayon ay ang makauwi. Maraming barko sa pantalan, at kinumpista ni Sebastian ang isa. Alam ng mga pirata na nakasakay sa barko na napatay na niya ang 3 sa kanilang mga pinuno ng isla, kaya hindi sila naglakas loob na tumanggi sa kanyang mga utos. Saktong maglalayag na siya ay biglang sumulpot si Feilin. Eto, kunin mo ito, sabi niya, sabay hagis sa kanya ng singsing. Hinawakan ni Sebastian ang singsing at tinignan ito. Ito ay isang pilak puting banda na may simpleng disenyo at masalimuot na mga ukit. Sinulyapan niya ang mga daliri nito at nakitang wala na ang singsing na suot nito. Malinaw na sa kanya ang singsing na hawak niya. Iniisip ni Sebastian kung ang husay at alindog niya ang nanalo kay Feilin, at ngayon ay nagpropose na ito sa kanya kung alam niya ang iniisip nito, magagalit siya. Nang maramdaman ang pagkalito nito, mabilis niyang ipinaliwanag, hindi maginhawa para sa iyo na magdala ng ganoong kalaking satchel. Isaalang-alang ang singsing na ito bilang tanda ng aking pasasalamat sa pagligtas sa akin. Simula ngayon, wala na kaming utang sa isa't isa. Kung mag-cruise ulit ang landas, magpanggap na lang na strangers kami. Actually, mas maganda siguro kung hindi na kami magkita ulit. Pagkatapos nun, tumalikod siya at naglakad palayo. Tumayo si Sebastian sa deck at mukhang nataranta. Hindi niya makita kung paano gagaan ng singsing ang kanyang pasanin. Sinubukan niyang ilagay ito, ngunit kasya lang ito sa kanyang pinky, at nakaramdam siya ng hindi komportable. Inutusan ni Sebastian ang mga pirata na tumulak at pagkatapos ay pinagmasdang mabuti ang singsing. Ito ay ginawa mula sa isang material na hindi pa niya nakatagpo noon, ngunit ito ay kapansin-pansing matibay at magaan. Habang sinusuri niya ito, isang realisasyon ang tinama sa kanya at mamulong siya, isa kaya itong storage space ring.
Naalala niya ang pagbabasa tungkol sa gayong Inga Singsing sa mga sinaunang teksto. Ayon sa mga alamat, ang mga singsing sa storage space ay naglalaman ng isang hiwalay na espasyo sa loob ng mga ito kung saan maaaring mag-imbak ang isang tao ng anumang bagay na hindi isang buhay na nilalang. Ang pag-iisip ng pagkakaroon ng gayong kayamanan ay kapanapanabik, dahil ito ay itinuturing na hindi mabibili ng salapi. Sinubukan niyang suriing mabuti ang singsing gamit ang kanyang espiritual na pandama ngunit hindi niya mapasok ang ibabaw nito. Ito ay isang malinaw na senyales na ang singsing ay higit pa sa nakikita. Siya ay gumugol ng mahabang panahon sa pag-iisip kung paano gamitin ito, ngunit ang mekanismo ay nanatiling isang misteryo. Nag-isip si Sebastian, maaaring kailangan ng singsing na ito ng blood bond para maging akin. Ang ideya ay tila lalong malamang, kaya kinagat niya ang kanyang daliri at hinabang bumagsak ang isang patak ng dugo sa singsing. Sa isang iglap, may kakaibang nangyari, at hinigop ng singsing ang kanyang dugo. Nakaramdam si Sebastian ng kakaibang koneksyon sa sandaling iyon na para bang naging bahagi na niya ang singsing. Sa isang pag-iisip lamang, ang kanyang kamalayan ay iginuhit sa isang pambihirang espasyo. Kabanata 789. Maliit ang espasyo sa loob ng storage space ring. Ito ay humigit kumulang 16 na talampakan sa bawat sukat at humigit kumulang 1,200 kubiko talampakan. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat para sa maraming mga item. Sinubukan ni Sebastian na ilagay ang kanyang satchel sa loob. Sa sandaling naisip niya ito, nawala ang satchel sa singsing. Ito ay talagang isang mahusay na item. Tuwang-tuwa siya na talagang hindi mabibili ang regalo ni Feilin. Ito ay isang kayamanan sa ibabaw ng mundo at Core Island. Hindi niya napagtanto, na kahit sa mundong ito, ang isang storage space ring ay nanatiling isang napakahalagang artifact. Ang isang 6 na bituin na demigod tulad ni Squalus ay hindi nagtataglay ng singsing na espasyo sa imbakan. Ang ganitong mga kayamanan ay karaniwang nakalaan para sa mga pangunahing miyembro ng dakilang pamilya at malalaking paksayon. Karamihan sa mga singsing ay may limitadong kapasidad. Mahigit sa 70% ay humawak lamang ng mga 35 kubiko talampakan. Ang mga singsing na may higit sa 350 cubic feet na espasyo ay bihira, at ang mga may higit sa 3,500 cubic feet ay halos maalamat, dahil ang kanilang halaga ay hindi nasusukat. Naalala ni Sebastian ang Royal Treasury ng Twilight Empire, na naglalaman ng maraming mahahalagang bagay na kailangan niyang iwan dahil sa kakulangan ng imbakan. Binalak niyang bisitahin muli ang mga lugar na iyon dahil mayroon siyang storage space ring. Ang barko ay mas mabagal kaysa sa bilis ng kanyang paglipad. Inabot ng 5 araw bago makarating sa lugar na kanilang destinasyon. Pinatay ni Sebastian ang lahat ng mga pirata na nakasakay bago bumaba sa barko. Ang mga pirata na ito ay walang awa, at ang kanilang presensya ay nagdulot lamang ng pinsala sa iba. Dagdag pa, tiniyak ng kanilang pagkamatay na walang makakatuklas sa daanan sa ibaba. Ang cultivation base sa mundong ito ay higit na nalampasan ang Core Island at ang Surface World. Kung ang sino man mula sa mundong ito ay nakahanap ng daanan, ito ay magsasabi ng kapahamakan para sa iba pang 2 mundo. Matapos harapin ang mga pirata, bumulusok si Sebastian sa dagat at sumisid ng mas malalim. Ang buoyancy ay tumaas, at ang presyon ay lumakas, pinilit nitong gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya para magpatuloy. Ganunpaman, pagod na pagod siya. Habang papalapit siya sa daanan, ang buoyancy ay umabot sa nakakatakot na antas. Kung ang kanyang cultivation base ay hindi inaasahang sumulong ng 2 bituin, maaaring hindi siya makapagpatuloy. Lumapit si Sebastian sa light portal at mabilis na humakbang dito. Sa pagdaan niya, nawala agad ang pressure, at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Hindi agad siya lumabas. Sa halip, umupo siya ng naka-crossleg para magnilay-nilay ng ilang sandali upang payagan ang kanyang espiritual na enerhiya na mabawi bago siya tuluyang lumipad palabas ng abyss. Tinawag ni Sebastian si Shadow. Sa sandaling siya ay nakamount, ang ibon ay lumipad patungo sa Twilight Empire. Sa oras na siya ay dermating,
Ang imperyo ay nasa gitna ng isang seremonya ng koronasyon para sa bagong hari. Ang orihinal na pangalawang prinsipe ay humalili sa imperyo. Sa sandaling lumitaw si Sebastian, ang gulat ay bumalot sa karamihan. Nagkalat ang lahat, at naisip ng bagong hari na papatayin siya ni Sebastian. Sa sobrang takot ay halos mawalan na siya ng kontrol sa sarili. Hindi pinansin ni Sebastian ang kaguluhan at dumiretso sa Royal Treasury. Nagsimula siyang mangolekta ng mga mahahalagang bagay at mabilis na pinunan ang singsing ng kanyang storage space. Ang kabangyaman ng hari ay nagtataglay ng napakaraming kayamanan upang mabilang, at hindi nagtagal, puno na ang singsing. Hindi siya matako. Nang mapuno na ang space storage ring, umalis na siya at nagpas siyang umuwi. Nang malapit na siya sa gilid ng abyss, nagpaalam siya kay Shadow. Tila halos tao ang ibon nang maramdaman ang pag-alis ni Sebastian. Kinagat nito ang damit niya para hindi siya makaalis. Naisipan ni Sebastian na isama si Shadow ngunit nagpa siya na hindi ito. Alam niyang magdudulot ng kaguluhan ang pagbabalik ng ibon. Binigyan niya si Shadow ng ilang table tasks, pagkatapos ay huminga ng malalim at tumalon sa abyss. Kabanata 770. 2 buwan na ang nakalipas, hinabol ni Sebastian si Fresia sa ilalim ng tubig. Sila ay hinayla sa isang whirlpool, at ang kanilang kinaroroonan ay nanatiling hindi alam mula noon. Pagkatapos, ang Supreme Nexus ay naglunsad ng malawakang paghahanap sa buong karagatan. Nagpadala rin si Bruce ng maraming lalaki para hanapin sila. Ngunit makalipas ang hindi mabilang na mga araw, wala pa ring palatandaan si Sebastian, ganoon din ang ginawa ng mga puwersa ng Everlight, na walang tagumpay. Sa ngayon, naniniwala ang lahat na malamang na namatay ang dalawa sa karagatan. Malayo sa lupa ang lokasyon ng insidente. Kahit na hindi nalunod sina Sebastian at Fresia, ang gutom o pag-aalis ng tubig ay maaangkin sila sa kalaunan. Kahit na ang isang banal na Grandmaster ay tao pa rin. Sina Lana, Esme, Lillian, Drakerie, Gina, at ang iba pa ay nakipaglaban sa malupit na katotohanan ito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap ng maraming araw ngunit kinailangan nilang tanggapin ang malagim na katotohanan. Ang mga miyembro ng Everlight ay nabalisa at nagalit. Ang pagkawala ng Fresia ay isang matinding dagok sa kanilang order. Sinisi nila si Sebastian sa sakuna at itinutok ang kanilang galit sa kanya. Sa pagkawala ni Sebastian, ang galit ng Everlight ay nahulog sa kanyang mga mahal sa buhay. Pinangunahan ni Bellamy ang isang grupo ng mga eksperto sa Phaedra Island upang lipulin ang pamilya Sanders. Kahit na si Bruce ay nakagawa ng pag-unlad sa kanyang cultivation base, hindi siya katugma kay Bellamy. Nagawa niyang masugatan si Bellamy, ngunit sa halaga lamang ng matinding pinsala. Ang nasugatan na si Bellamy ay umatras kasama ang kanyang niga-tauhan. Sa kanyang edad, hindi siya handang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Alinlangan din siyang patayin si Bruce dahil sa banal na paghihiganti ng ritual ng dugo. Sa kabila nito, ang pamilya Sanders ay dumanas ng matinding pagkalugi, at maging si Lana ay nasugatan. Ang Everlight at ang Divine Sect ay nagsanib puwersa para durugan ang Supreme Nexus, ang organisasyong itinatag ni Sebastian. Kahit na ang mga orihinal na eksperto ng Two Great Immortal Sect ay hindi nakialam, ang Supreme Nexus ay nasa problema pa rin. Kung wala si Sebastian, hindi nila kakayanin ang pinagsamang presyon ng dalawang makapangyarihang sekta na ito, at ang kanilang mga sanga ay dumanas ng mapangwasak na mga suntok. Ang Supreme Nexus ay lubhang hangina sa loob lamang ng 2 buwan, at ang Supreme Pluton ay nasa bingit ng pagbagsak. Matapos talakayin ang kanilang mga pagpipilian, nagpasya sina Drakerie at Gina na umatras sa Ravenview City. Hindi itinulak ng Everlight ang ganap na pagkalipol, ngunit determinado ang Divine Sect na pawiin pareho ang Supreme Nexus at Supreme Pluton. Sumakay din si Apex sa Misty Oak Villa kasama ang kanyang mga tauhan at nagsimula ng massacre. Mahigit sa kalahati ng pamilya Quirrell ay patay na o nasugatan. Sina Drakerie at Gina ay malubhang nasugatan, at ang Inga Bantay ng Diyos ng Digmaan ay dumanas din ng matinding pagkalugi.
Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, biglang itinigil ni Apex ang pagpatay. Inihayag niya ang kanyang mga termino at hiniling na pakasalan si Lillian sa loob ng 3 araw. Nalaman niyang siya ang unang asawa ni Sebastian at ang pinakamamahal niyang babae. Dahil nasira ang Supreme Nexus ni Sebastian at nagkagulo ang Supreme Platon, naisip ni Apex na ang pagnanakaw sa kanyang paboritong babae ay isang mapait ngunit kasiya siyang paghihiganti. Nabighani si Apex sa makapidyo hiningang kagandahan ni Lillian. Mukha siyang anghel, at dahil sa walang katulad na pang-akit na ito, determinado siyang pakasalan siya. Siya ay napunit ngunit alam na ang pagtanggi ay magbubuwis ng buhay ng lahat. Nang may luha sa kanyang mga mata, wala siyang ibang nagawa kundi ang pumayag. Sinamantala ni Lyra ang pagkakataong makuha ang pabor ni Apex sa kanyang sariling kahangahangang kagandahan. Ang kanyang kagandahan at akit ay nakakabighani, at ang kanyang mga kasanayan sa kama ay katangi-tangi. Pagkatapos lang ng isang gabi, tuluyan na siyang nalibugan. Dahil pinsan siya ni Lillian, nagpasya siyang pakasalan silang dalawa, kasama si Lillian bilang kanyang asawa at si Lyra bilang kanyang pangalawang asawa. Bagamat hindi natuwa si Lyra sa pagiging pangalawang asawa, natutuwa siyang makasama siya, na kinaiinggitan ng ibang mga babae. Nagplano si Apex ng isang engranding kasal sa Misty Oak Hotel at nagpadala ng mga imbitasyon sa lahat. Kasama sa listahan ng panauhin ang Everlight, Phaedra Island, ang pamilyang Osborne mula sa Sichern, ang Dragonheart mula sa Islanda, ang Novastar Organization mula sa Band Ascar, at isa sa mga nangungunang pamilya na nasa ilalim lamang ng 4 Great Immortal Sects, ang pamilyang Strauss.